Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa aking palayaw na Alex. 60 taong gulang sa kasalukuyan. Noong minsan akong nakinig sa inyong YouTube channel, naalala ko tuloy ang aking kabataan. Kung kaya't naisipan ko ring ibahagi ang aking kakaibang karanasan na hanggang ngayon po ay hindi ko talaga malilimutan. Kuya Bari, nangyari po ang aking kwento noong taong 1978 doon sa isang bayan na sakop ng Bicol Region. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang eksaktong lugar upang mapangalagaan ang katahimikan ng mga taong nakatira ngayon doon. Nasa tabing dagat lang ang bahay namin noon, Kuya Bari. Tanging pangingisda lamang ang hanap buhay ng aking tatay at kadalasan ay sumasama po ako sa kanya. Kung kaya't sa edad na 15 anyos, natuto na rin po ako sa pangingisda gamit ang aming baruto. Siya nga po pala, Kuya Bari, ang baruto ay maliit na sasakyang pandagat na gawa lamang sa simpleng kahoy at ginagamitan lamang ito ng sagwan upang makausad. Pumapalaot kami ni Tatay Delfin tuwing gabi at umuuwi sa madaling araw upang maibenta ni Nanay Esther ang aming mga nahuling isda. Mahirap po ang buhay mangingisda. Kadalasan, kaunti lamang ang aming huli at kung papala rin namang makakuha ng marami, mura lang din ang halaga. Madaling araw po noon, kagagaling lamang namin sa laot at kaunti lang ang huli naming isda ni Tatay. Kaya naisipan kong manguhan ng talaba para naman madagdagan ang aming kita. Dumiretso po ako sa bakawan na di naman kalayuan sa amin, kung saan may isang pamilya na nakatira roon. Hindi ko po sila masyadong kakilala dahil hindi rin naman sila nakikihalubilo sa mga tao sa aming lugar. Ang alam ko lang, Kuya Bari, may mag-asawang matanda na nakatira roon kasama ang kanilang anak na babae na may kapansanan umano. Ayon sa mga usap-usapan ay may lahi raw silang aswang, kaya mailap ang mga tao sa kanila, lalo na ang mga bata na takot pumunta sa may bakawan kahit wala namang katuturan ng lahat dahil wala namang matibay na ebidensya na nagpapatunay. Habang nangunguha po ako ng talaba ay may narinig akong isang malamyos na boses ng isang babaeng umaawit. Hinanap ko po ang kinaroroonan nito ngunit hindi ko ito nakita. Sa isip ko lang ay baka ito ang anak ng mag-asawang matanda. Kung kaya't nagpatuloy lamang ako sa aking ginagawa at hindi na lang ito pinansin pa. Ngunit tila isang hipnotismo ang kanyang boses na para akong dinuduyan sa ere sa sobrang sarap sa pakiramdam. Nakaramdam man ng kaunting takot, ngunit napilitan akong lumapit sa bahay ng mga matanda. Napasilip ako doon sa may siwang nang bigla na lang bumukas ang pintuan. "Ano ang iyong kailangan, iho?" Wika ng matandang lalaki. Wala po. Makikinom lang po sana ako ng tubig eh." Nabigla kong sagot sa matanda. Walang ano-ano ay inabutan naman ako ng tubig ng matanda, ngunit nang nasa kamay ko na ito ay nag-aalinlangan naman akong inumin ito. Sinabi kasi ng aking tatay na wag akong basta-bastang makikiinom kapag hindi ko kabisado ang tao dahil baka may taglay itong lason. Pero dahil sa ako ang kusang humingi ay napilitan akong inumin ito. Nais ko pa sanang hanapin ang may-ari ng napakagandang boses, ngunit napilitan na lamang akong umuwi. Hindi na kasi ako napakali sa mga oras na iyon. Natakot talaga ako na baka may mangyari sa akin gayong hindi ko sinunod ang bili ng aking tatay. Makalipas ang ilang oras ay wala namang masamang nangyari sa akin, kaya nawala na sa aking pangamba
at naging kampante na ulit ako. Hindi ko na lamang ito ikinuwento sa aking ama dahil tiyak kong pagagalitan lamang niya ako. Nang sumunod na pagkakataon, Kuya Bari, kaunti pa rin ang huli namin ni tatay, kaya muli na naman akong bumalik sa bakawan upang manguha ng talaba. Pero hindi lang iyon ang aking sadya. Gusto ko talagang hanapin ang may-ari ng napakalamyos na boses. Pagkadating ko doon ay ibang kaganapan ang aking nadatnan. May nakita akong 3 kalalakihan ang namumutol ng mga puno ng bakhaw na walang pahintulot mula sa matanda. Nakita kong nagalit ang matandang lalaki dahil siya umano ang nagtanim ng mga punong iyon. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga lalaki. Sa halip ay itinulak pa siya ng isang lalaki. Umawat naman ang matandang babae, ngunit pati siya ay iwinaksi rin at natumba. Dali-dali akong lumapit sa kanila. Hindi ako nagdalawang isip sa pagsita sa mga lalaki. Tumawa naman sila dahil nayayabangan umano sila sa akin. Agad akong ginawaran ng isang malakas na suntok ng isang lalaki, ngunit mabilis ko namang nailagan. Sa pagkakataong iyon, lumaban ako sa lalaking sumuntok sa akin, ngunit nang nakita ng dalawa niyang kasama na nahihirapan na ito, ay doon na nila ako pinagtulong-tulungan. Halos hindi na ako makagalaw noon dahil mahigpit akong hinawakan ng 2 lalaki, habang ang isa naman ay walang tigil sa pagsuntok sa aking mukha. Hindi ko na nga alam kung anong mga sumunod na nangyari noon dahil halos nawala na ako ng malay. Nagulat na lamang ako nang biglang lumakas ang hampas ng alon na nagpabasa sa amin. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo ang 3 kalalakihan na tila takot na takot. Nang nakaalis na sila, ay pinatuloy naman ako ng mga matatanda sa kanilang munting barong-barong at ginamot ang aking mga natamong sugat at pasa. Hindi ko alam kung anong uri na halamang gamot ang kanilang ginamit. Basta ang napansin ko na lamang, Kuya Bari, ay unti-unting nawawala ang mga pasa ko sa aking mukha. Nagpasalamat din sila sa akin dahil raw sa kabutihang asal na aking ipinamala sa kanila. At bago ako umalis, nagpakilala sila sa akin, Kuya Bari. Ay, iho, maraming salamat sa pagtulong mo, ha. Siya nga pala, ako nga pala si Teodoro. At ito naman ang aking asawang si Magda. Wika ng matandang lalaki. Kami ay humahanga sa iyong kabutihan, iho. Kaya bilang ganti ay ibibigay namin sa iyo ang aming basbas. Wika naman ni Aling Magda. Naku, salamat po sa inyo. Maski sino man po ay gagawin yun. Siya nga po pala may anak po ba kayong babae? Bigla kong naitanong. Meron, iho. Pero wala siya dito dahil paminsan-minsan lamang siya umuuwi. Wika ng matandang lalaki, pero nagtataka ako kung papaano ito makakaalis gayong may kapansanan nito. Ay, ganun po ba? Ganyan, kanino po yung napakalamyos na boses po na naririnig ko kahapon? Pagtatakang tanong ko sa kanila. Ha? Aling boses? Ay wala naman kaming naririnig, iho, ah. Wika ng matandang lalaki at nagkatinginan sila ng kanyang asawa. Dahil sa kanilang sagot ay hindi na ako nagtanong muli. Saktong bukang liwayway na noon kaya nagpaalam na akong umuwi, Kuya Bari. Walang kahit isang galos at pasa mula sa pagkakabugbog sa akin ang makikita sa aking mukha at ako'y talagang gulat na gulat. Matapos yun, pinabaunan pa nila ako ng napakaraming talaba na ikinatuwa naman ng aking ina. Ngunit simula din noon ay muli na namang napukaw ang paratang ng mga tao sa mga matatanda na may lahi umano itong aswang dahil iyon raw ang kwento ng 3 kalalakihan. Ang mga nangyari ay hindi ko na itago sa aking mga magulang. Galit na galit ang aking tatay sa mga bumugbog sa akin
Ngunit sabi ko ay hindi naman ako napaano kaya madali ko lang nalusutan ang aming usapan. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagkulang ng paalala ang aking tatay tungkol sa mga haka-haka laban sa pamilya na nakatira sa Bakawan. Ngunit mariin kong sinabi kay tatay na hindi sila mga masasamang tao, lalong-lalo na hindi sila mga aswang. Lumipas ang ilang linggo. Paparating ang kabilugan ng buwan noon kaya ayaw nang pumalaot ng aking tatay dahil mas lalong mailap ang isda tuwing maliwanag daw ang buwan. Nasayangan nga ako dahil sa panahong ganyan ay mahal ang presyo ng isda dahil iilan lang ang mga mangingisda na pumapalaot. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit sa mga oras na iyon ay para akong tinatawag ng karagatan. Kaya agad akong pumunta sa dalampasigan at itinulak ko ang baruto sa may tubig. Masigla akong sumakay sa aming baruto at pumalaot na hindi alam ng aking mga magulang. Mas lalo akong ginanahan dahil sa sigla ng liwanag na dulot ng buwan. Pagdating ko sa laot ay sinubukan kong ihagis ang dala kong lambat. Sa isip ko, may kukubit man o wala ay ayos lang. Total alam ko naman sa ganitong panahon na maliwanag ang buwan ay mailap talaga ang mga isda. Makalipas lamang ang ilang sandali, sinubukan kong hilahin ang lambat at laking gulat ko na lamang nang halos hindi ko ito mahila sa sobrang bigat. Nagtaka man ako kung anong nangyari, ngunit sinubukan kong hilahin itong muli. Noong unay ramdam ko ang bigat nito, ngunit kalaunan ay tila sumabay na ito sa aking galaw na tila ba may tumutulak nito pa itaas at nang malapit na ito, tumambad sa akin ang napakaraming isda. Halos napuno ang aking baruto sa sobrang dami nito kaya hindi ko na hinintay pa ang bukang liwayway at umuwi na kaagad ako. Habang nilisan ko ang laot, naramdaman kong tila may nakasunod sa aking baruto. Nang minsan akong lumingon, nakita ko ang isang tila napakalaking isda dahil sa napakalaking buntot nito pero ilang minuto lang ay kusa rin naman itong umalis. Pagdating ko sa dalampasigan, agad akong bumaba at tinawag ang aking tatay at nanay na noon ay natutulog pa. Nang narinig nila ang aking boses, agad naman silang bumangon. Ibinalita ko sa kanila ang nangyari pagkatapos ay sabay naming tinungo ang baruto. Hindi talaga makapaniwala ang aking mga magulang sa dami ng nahuli kong isda, Kuya Bari. Sobrang saya naman ni nanay dahil masasalba na raw namin ang aming mga bayarin. Sa kabilang banda, pinagalitan naman ako ni tatay kung bakit hindi raw ako nagpaalam sa kanila. Tay, nay, pasensya na po kayo. Gusto ko lang naman talaga maglayag sa dagat dahil maliwanag po ang buwan. Ngunit nang sinubukan kong ihagis ang lambat ay nabigla po talaga ako ng ganyang karaming isda ang aking nakuha. Pagpapaliwanag ko sa kanilang dalawa. Ano? Ang ibig mong sabihin, isang beses mo lang hinagis ang lambat tapos ganyang karami na kagad ang iyong nakuha? Gulat na tanong naman ni tatay. Tumango naman ako, ngunit tila hindi makapaniwala talaga si tatay. Ayon sa kanya, hindi daw normal ang nangyari, lalo pat napakaliwanag pa ng buwan. Dagdag pa niya na wag ko na raw uulitin ang aking ginawa dahil baka pinaglalaroan daw ako ng mga nilalang sa dagat, lalo't paparating ang kabilugan ng buwan. Ayon kasi raw sa mga matatanda sa aming lugar sa Bicol, tuwing maliwanag ang buwan ay lumalabas raw ang mga magindara. Ang magindara, Kuya Bari, ay isang uri ng aswang sa dagat. Sa una ay mapagkakamalan mo itong sirena dahil ang kalahating katawan nito ay babae at ang kalahati ay parang buntot ng isda. Ang kaibahan lamang ng magindara
ay tila maraming matutulis na tinik ang buntot nito at magbabago umano ang maamong mukha nito bilang isang halimaw. Kadalasan rin daw sa mga biktima nito ay mga mangingisda. Ay sus, tatay ko talaga oh. Daig mo pa si Lolo sa dami mong kwento. Matagal na po yung mga yan, kaya wag na po kayong maniwala dyan dahil gawa-gawa lamang ang mga kwentong iyan. Sagot ko naman sa aking tatay. Wala nang nagawa si tatay dahil hindi talaga ako naniniwala sa kanyang mga ikinikwento. Kinabukasan, nabalitaan ng mga tao roon na marami daw akong nahuling isda, kaya marami sa mga mangingisda roon ay gumaya na rin sa akin. Nangisda na rin sila kahit maliwanag pa ang buwan, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang nakuha. Sa halip ay isang masamang balita ang bumulabog sa aming lugar na may isang mangingisda umano ang natagpo ang patay daw doon sa dalampasigan. Ayon sa mga kwento-kwento, dumagsa na lang daw ang baruto nito sa dalampasigan kasama ang kanyang bangkay. Wakwak daw ang tiyan at halos hindi na makilala ang bangkay nito sa dami ng sugat na tila nilantakan ng isang halimaw. Nagkagulo ang mga tao noon sa baybayin dahil sa hindi malamang dahilan ng pagkamatay ng mangingisda. Lumapit ako sa kinaroroonan ng baruto at nakita ko ang bangkay ay tila kilala ko ito. Hindi nga ako nagkakamali, Kuya Bari. Siya nga ang isa sa mga nakaaway ko sa bakawan at ang tumulak sa matanda. Ilang sandali pa'y dumating ang kamag-anak ng biktima. Panay ang iyak ng asawa at ang mga anak nito. At kahit masama ang loob ko sa taong iyon, ay nakaramdam pa rin naman ako ng awa sa kanyang pamilya. Usap-usapan na naman ng mga tao roon na baka pinatay ito ng aswang at ang kanilang pinagbibintangan na naman ay ang pamilya na nakatira sa bakawan kahit wala na namang silang matibay na ebidensya. Nang sumunod na gabi, muli sana akong pumalaot, ngunit dahil sa nangyari, hindi na ako pinayagan ng aking tatay. Ang ginawa ko na lamang ay tumambay na lang ako sa may dalampasigan at nagpahangin. Noong ako'y nakatayo roon, nakita kong may mga mangingisda pa rin palang pumapalaot sa kabila ng mga pangyayari, ngunit tigdadalawang tao sila sa isang baruto. Ilang saglit pa, nakita ko rin ang aming mga kapitbahay na sina Mang Teryo at Mang Beroy. Sila ang mga kilalang mangingisda na mga pasaway dahil kapag kamaliit lang ang kanilang huli, ginagamitan nila ito ng dinamita. Ayon sa kanila, hindi raw sila natatakot sa halimaw dahil may mga dala umano silang panlaban sa anumang uri ng halimaw. Mas natatakot daw sila kapag walang makakain ang kanilang pamilya. Naisip ko rin noon na tama rin naman sila dahil pareho lang kaming mamamatay sa gutom kapag nagpadala pa kami sa takot, kaya hindi ako nagpatinag sa mga usap-usapan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko, Kuya Bari. Itinulak ko ang baruto sa dagat, pagkatapos ay pumalaot rin ako na hindi na naman alam nila nanay at tatay. Pagdating ko sa laot, agad kong hinagis ang aking lambat. Wala pang 5 minuto, nakita kong nagsisitalunan na ang iba't ibang uri ng isda. Wala pa ring pagbabago. Napakaraming isda pa rin ang aking nahuli, kaya wala pang madaling araw ay umuwi na ako. Pag-uwi ko ay naroroon na ang aking tatay at nanay sa dalampasigan dahil naghihintay pala sila sa akin. Habang naroon pala ako sa laot, hindi na pala napanatag ang kanilang isipan. Laking pasasalamat na lang nila na walang masamang nangyari daw sa akin. Halos hindi na naman makapaniwala si tatay
sa sobrang dami ng isda na aking nahuhuli dahil imposible na naman umano ito. Dagdag pa niya, baka raw nagugustuhan na ako umano ng nilalang doon sa karagatan. Tay, hindi naman imposible po ang sinasabi mo dahil tingnan niyo naman po ang anak niyo oh, kamukhang kamukha ni Fernando po. Pabiro kong wika sa kanya, ngunit sa halip na tumawa ay nagalit ito. Alex, hindi ako nagbibiro. Bulyaw nito sa akin kaya kaagad akong tumahimik. Dagdag pa niya, mahirap umanong magustuhan ng isang nilalang sa karagatan, lalo pa kung sa isang magindara. Hindi na lang po ako nakipagtalo kay Tatay Kuya Bari. Sa halip ay ibinaba ko na lamang ang mga isda at inilagay sa malaking lagayan at nilagyan ko din ng tubig dagat upang mapanatiling presko ito. Makalipas ang ilang minuto, nakita naming may paparating na baruto. Sa isip ko, baka marami rin itong nahuling isda, ngunit nagulat na lamang ako nang pagkatapos bumaba ng lalaki sa baruto ay nagkandara pa ito sa pagtakbo at humihingi ng saklolo. Nang malapit na ito, naaninagan kong si Mang Beroy pala. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya at kung bakit nag-iisa na lamang siya. May aswang sa laot. Matapos sinagis si Paring Teryo ang dinamita, lumapit sa amin na akala namin ay parang sirena. Ngunit nagulat na lang ako at bigla na lang itong naging isang halimaw at walang awang pinatay si Paring Teryo. Hindi pa ito nakontento at nilantakan pa nito ang kanyang lamang loob. Natatarantang wika ni Mang Beroy. Ah, paano ka nakatakas, Beroy? Gayong magkasama kayo? Tanong ni Tatay sa kanya. Oo, magkasama nga kami. Pero pinaalis ako ng aswang upang sabihin sa mga mangingisda na wag gagamit ng dinamita. Mangiyak-ngiyak niyang wika kay Tatay. At dahil sa pangyayaring iyon, lumaganap na ang balita sa aming lugar tungkol sa aswang umano sa dagat na tinatawag na magindara at nawala na sa kanilang isipan ang tungkol sa pamilya sa Bakawan. Nang mga sumunod na gabi, Kuya Bari, mariin pa rin akong pinagbabawalan ni Tatay Delfin na pumalaot. Kaya malungkot man, naglakad-lakad lang ako doon sa may dalampasigan ulit. Nang may nakita akong isang babaeng naliligo, kasabay noon ang magandang boses na tila nanunuot sa aking tenga. Oh, gandang babae nun ah. Malapitan nga. Miss, hindi ka ba natatakot dyan? Tanong ko sa kanya. Imbis na sumagot sa akin, ay nagpatuloy lamang ito sa pag-awit. Kuya Bari, napakalamyos ng kanyang boses na tila ba tinatangay ako patungo sa tubig. Hindi ko namalayan, ilang sandali pa'y naroroon na nga ako sa kanyang tabi. Naaninagan ko ang kanyang napakagandang mukha na tila ba isang diyosa ng karagatan. Alex, hawakan mo ang aking kamay. Huwag kang matakot. Wika nito sa isang malamyos na boses. Hinawakan ko naman kaagad ang kanyang kamay habang tinititigan ang kanyang maamong mukha. Nang biglang may narinig akong tumatawag sa akin. Alex! Alex, lumayo ka sa kanya! Sigaw ng isang lalaki. Agad akong napalingon at nakita ko si Tatay Delfin na noon ay papalapit sa amin. Agad naman akong iniwan ng babae at lumangoy pailalim. Noon nakita ko na mayroon siyang buntot na katulad ng isang isda. Anak, ang babaeng iyon ay isang magindara. Sigaw ni Tatay. Ngunit tila napako lang ako sa aking kinatatayuan. Lumapit si Tatay sa akin at hinilan niya ako papunta sa dalampasigan at sumunod naman ako na wala sa katinuan.
Tila naririnig ko pa rin ang pag-awit ng babae at hindi lang iyon, may sinasabi pa siya sa akin. Sabi niya ay hintayin ko raw siya. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit naririnig ko pa rin siya sa aking isipan, gayong wala na siya sa paligid. Alex, ano ba nangyayari sa'yo? Bulyaw ulit ni tatay na siyang nagpabalik sa aking katinuan. Tay? Wala po, tay. Parang inaantok na ako. Tanging naisagot ko na lamang, kaya hinikayat na niya akong umuwi at sinabing wag na akong babalik muli sa dagat dahil tiyak na nagkakagusto raw sa akin ang magindara. Matagal bago ako nakatulog noon Kuya Bari, ngunit kinaumagahan, nagising na naman ako sa ingay dahil may isang baruto na naman daw ang dumagsa at may sakay na 2 bangkay. Wak-wak umano ang mga tiyan nito at puno ng sugat ang buong katawan na halatang pinapahirapan muna bago pinatay. Agad naman akong lumabas at dumalo sa nagkakagulong mga tao at nang nakita ko ito ay hindi ako nakakibo dahil nakita kong ito ang 2 pang lalaki na nakalaban ng mga matatanda doon sa bakawan at ang bumugbog rin sa akin. Narinig ko pa ang usap-usapan ng mga tao na magindara umano ang pumatay sa mga ito dahil sa estilo ng kanilang pagkamatay. Hindi na lamang ako sumali pa sa kanilang usap-usapan, ngunit sumagi rin sa aking isipan kung ano ang koneksyon ng magindara sa pamilya na nakatira sa bakawan. Kung sino ang nagligtas sa akin sa panahong binugbog ako doon at kung bakit nagsitakbuhan na lang ang 3 mga lalaki at hanggang umabot sa punto na pare-pareho na silang namatay. Nang sumunod na gabi, mas lalong hindi na talaga ako pinayagan ni tatay na pumalaot muli dahil natatakot na raw sila na baka balikan daw ako ng magindara. Matutulog na sana ako noong Kuya Bari nang bigla akong nakarinig muli ng isang malamyos na boses. Hindi ko alam, ngunit tila isang hipnotismo ang kanyang boses at bigla na lamang akong tinangay papunta sa dalampasigan. Agad akong lumusob sa tubig at doon naghihintay sa akin ang isang napakagandang dilag. Dara ang aking pangalan. Wika nito, ngunit hindi naman bumubuka ang kanyang bibig. Dara? Napakaganda mo. Wika ko at hindi ko alam kung bakit kami nagkaunawaan gayong hindi bumubuka ang kanyang bibig. Kinakausap kita sa aking isipan kaya kahit nasa malayo ka, maririnig mo pa rin ako. Wika nitong buli. Nang mga sandaling iyon Kuya Bari, hindi ko na alam na may nagmamasid pala sa amin. Minaman-mana na pala ako ng ibang mga mangingisda. Nang bigla na lang, may mga kalalakihan na biglang lumusob sa tubig. Lahat sila ay may daladalang mga matutulis na bagay. Yan! Patayin ang salot na magindara! Sigaw ng isa na namumuno sa pag-atake. Agad namang nakita ito ni Dara at noon ay mabilis na lumangoy pailalim. Matagal bago ako nakakilos, ngunit nakita ko silang hinahabol si Dara pero hindi nila ito naabutan. Ilang sandali pa'y naroon na kaming lahat sa dalampasigan. Doon ay pinagtulungan nila akong imbestigahan, ngunit hindi ako nagsasalita. Isa lang ang sinabi ko, wala akong alam. Simula ng pangyayaring iyon Kuya Bari, hindi na nagpakita sa akin si Dara dahil nag-aabang na ang mga mangingisda upang siya ay patayin. Ilang gabi rin akong hindi nakaalis ng bahay dahil binabantayan na ako ng aking mga magulang. Ngunit isang hating gabi, nagising na lamang ako sa isang napakagandang himig. Bumangon ako na walang alam ang aking mga magulang.
Sinundan ko ang tinig hanggang ako'y nakarating sa bakawan. Sa panahong iyon ay malaki ang tubig. Nakita ko siya sa may bahay ng mga matanda. Pagdating ko doon ay naroon din ang mag-asawa kasama si Dara. Sa aking pagdating ay hindi naman nagulat ang matanda. Tinawag nila ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at nagkwento na ang matandang lalaki. Doon ko palang napag-alaman na ang kinikilalang anak pala ng mga matatanda ay si Dara na isang magindara at hindi totoong may anak silang may kapansanan. Ayon sa matandang lalaki, wala ng mga magulang si Dara dahil pinatay na umano ang mga magulang nito ng mga mapang-abusong mangingisda. Muntik na raw ding mapatay si Dara noon, ngunit itinago niya ito sa bakawan kaya hindi ito natagpuan ng mga mangingisda at inakalang lumayas na ang magindara sa aming lugar. Dagdag pa ng matanda na hindi naman talaga masama o salot ang magindara. Sila umano ang bantay sa karagatan laban sa mga mapang-abuso nito. Nang walang ano-ano, biglang dumating ang maraming kalalakihan. Hindi ko alam na nakasunod pala sila sa akin. Doon ay pinagtulungan nilang hulihin ang magindara. Ako at ang mag-asawang matanda ang nakipaglaban sa mga tumutugis kay Dara, ngunit sadyang napakarami nila. Hinawakan ako ng ibang kalalakihan at ganun din ang mga matatanda. Nakita kong lumalaban si Dara, ngunit hindi na niya kinaya pa dahil pinagtulungan na siyang hampasin ng mga ito. Ilang sandali pa'y bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan kasabay ng napakalakas na hangin. Bigla ring tumaas ang tubig kaya lahat kami ay nagsitakbuhan. Sinubukan kong iligtas ang mga matatanda, ngunit ayaw nilang iwanan si Dara. Agad ko namang naisip sina nanay at tatay, kaya kaagad ko silang pinuntahan. Pagdating ko doon ay abot bewang na ang tubig, kaya wala na kaming sinayang na panahon. Agad kaming lumika sa mataas na lugar na walang dala kahit isang damit. Maya-maya pa'y nasa malayo na kami habang tanaw-tanaw namin ang aming lugar na tuluyan ng nilamon ng tubig. Hanggang sa kinabukasan, hindi pa rin humupa ang tubig pero nakita naming walang natira kahit isang bahay na naiwan sa aming lugar. Tila ba isang kislap ay naglaho ang lahat. Marami ang namatay. Marami ang mga naulila at nauwi sa walang-wala. Makalipas ang ilang araw, nagsitayo muli ng bagong barong-barong ang mga taong naiwan roon. Samantalang sina tatay ay nakapagdesisyon ng doon na kami titira sa lugar ng kanyang mga magulang. Kung kaya't tuluyan na naming nilisan ang aming tinitirhan, bit-bit ang di makalimutang karanasan. Hindi ko man nakitang muli ang magindara, ngunit isa lang ang hinihiling ko noon, na sana ay nakaligtas siya. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwentong hinding-hindi ko na malilimutan habang nabubuhay pa ako. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Ang inyong bagong kasundo na lubos na gumagalang, Alex. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sendo. 53 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay nangyari sa isang lugar sa Toledo noong taong 1995. Lingid sa kaalaman ng lahat, kalat sa aming lugar ang tungkol sa mga kakayahan
na pwedeng gawin ang isang mangkukulam. Sa katunayan niyan, Kuya Bari, may naligaw sa aming lugar na taga Siquijor. Naging citizen daw siya sa bansang Amerika pero nagkasakit kaya siya umuwi at piniling manirahan na lamang sa Pilipinas. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Katrina. Binata pa po ako ng mga panahong ito. Siguro po nasa late 20s ako nang makilala ang babaeng ito. Maganda, mainhin at masyadong misteryosa. Napadpad po siya sa aming lugar nang mabili niya ang lupaing pagmamay-ari ng pamilya Fuentes matapos mamatay ang kanilang unika iha. Marahil gusto nila na makalimutan ang lahat ng masasakit na nakaraan na kanilang nakikita sa lugar, lalo na at alam nilang balot ang buong lugar ng alaala mula sa yumaong si Annabella. Maayos naman po ang paninirahan namin sa lugar noong una. Tahimik ito at matiwasay. Ngunit may nadiskubre akong nakakatakot na katotohanan tungkol sa aming bagong kapitbahay. Isa po siyang mangkukulam. Nalaman ko ang tungkol doon dahil araw-araw na lang ay may nagpupunta sa kanyang tahanan. Hinahanap siya at kapag tinanong naman namin kung ano ang kailangan, hindi naman nila kami sinasagot. Ang natatanggap lang namin ay bagong customer daw sila ni Katrina. Dahil hindi ako mapalagay, minsan ay nagtungo ako sa kanyang bahay at patagong minatyagan ang babae. Minsan ko kasi siyang nakita na may inuusal na banyagang mga lingwahe habang naglalakad sa kakahuyan. Hindi niya ako napansin kaya wala siyang kaalam-alam na pinagmamasdan ko siya. Hindi ko alam kung bakit dumadagong-dung ang kaba sa aking dibdib sa labis na takot. Para bang may laman ang lahat ng kanyang sinabi. Ganun pa man, pinili kong matyagan siya sa lahat ng kanyang ginagawa para malaman kung ano nga ba ang tinatago niyang lihim. Talaga pong nagdududa ako sa kanya, Kuya Bari. Ilang gabi akong pabalik-balik sa kanyang bahay. Nawiwirduhan ako sa ginagawa niya. Kinakausap niya ang sarili sa harap ng isang altar. May nakalagay na mga santo at ribulto pero hindi ko naman kilala ang mga ito. May kahawig pa nga ng Birheng Maria, ngunit hindi naman talaga ito yun. Ang buong pagkaakala ko, Kuya Bari, nababaliw na si Katrina. Pero hindi ko alam na may iba pala siyang kakayahang tinatago. Iyon ay ang pagtataglay niya ng kapangyarihang itim. Nagsimula akong matakot sa kanya nang makita ko siyang tawagin ang pinakabago niyang customer na si Janisa. Nagtataka ako kasi nagagawa niyang pasunurin si Janisa sa lahat ng kanyang gustong sabihin. Kahit ang maghubad pa ang babae sa kanyang harapan ay wala itong ginagawang pag-angal. Natakot lamang ako nang makita kong ginilitan niya ng liig ang babae. Tinipon ang dugo nito at ipinaligo. Samantalang ang puso ay kinain niya hanggang sa tuluyan kong mapansin ang mas pagkinis ng kanyang balat at pagkabata ng kanyang hitsura. Nasundan pa ang kanyang pambibiktima ng maraming beses hanggang sa matakot na ng tuluyan ang taong bayan sa tinatawag nilang mangkukulam. Wala silang kaalam-alam na ang kinatatakutan nila ay si Katrina mismo. Ngunit wala naman akong ebidensya para ituro siya. Hindi pa kasi uso ang mga gadget noon, Kuya Bari, kaya alam kong mamasamain ng lahat ang gagawin kong pagtuturo sa kanya. Hindi nila alam na kayang lumantak ng sariwang puso itong si Katrina. Sumayaw-sayaw pa sa harapan ng kanyang altar na tila ba nagbibigay pugay at humihingi ng basbas sa kanyang tinaguriang Panginoon.
Maliban sa paggilit ng leeg ng mga taong napapagawi sa kanyang tahanan, may mga naging biktima na din siya sa nakahihindik na uri ng barang. Natuklasan ko naman ang tungkol doon nang minsang gabihin ako sa kalsada. Naglalakad ako pa uwi nang mamataan si Katrina na may pinagkakaabalahan sa daan. Sinagilahan ako ng takot pero hindi ko naman magawang tumakbo. Pakiramdam ko, may kung anong lihim akong matutuklasan kapag nagtagal pa ako doon. Kaya naman, imbis na tumakbo, mas pinili kong manahimik at magmatiyag hanggang sa makita ko ng malinaw ang isang babae. Nakalaylay ang mahaba nitong saya na sumasayad na sa lupa. Nagkubi ako sa likuran ng mahahabang kawayan na may mayayabong na sanga at hinintay na makalagpas ang figura para lamang magulat nang makitang pumasok sa mismong bakuran ni Katrina ang taong aking namataan at lumibot sa likurang bahagi ng bahay ng babae. May daladala itong kandila at mukhang nagdarasal sa banyaga na namang lengguwahe. Naisip ko lang na baka kasamahan kaya ito ni Katrina, kaya humanap ako ng paraan para mas makita ito ng malapitan. Mukhang hindi naman ito magnanakaw dahil nakikita ko na nagdarasal siya. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at kaagad na sinundan ang figura. Sa aking isipan lang, wala namang sigurong masama kung hulihin ko ang taong ito na may kahina-hinalang galaw. Alam kong matutuwa pa sa akin si Katrina at maipagmamalaki ako ng aking mga magulang dahil tumulong ako sa kapwa. Kahit ang totoo ay minamatyagan ko naman talaga itong si Katrina. Walang ingay na sumunod ako sa dinaanan ng babae. Nahagip ko pa nga ang laylayan ng kanyang saya na papasok sa likurang bahagi ng kusina. Ako man ay pagapang na lumapit doon saka sumilip sa bahagyang nakaawang na pintuan. Nagmumukha na rin akong magnanakaw pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ay malaman ko kung ano ang kaugnayan ng estranghera kay Katrina. May nakasinding ilaw na itim na kandila sa buong paligid ng pinakabakuran. Sa pinakagitna ng espasyo ay may hugis bilog na simbolong nakaguhit kung saan nakapaloob ito sa isang malaking bituin. Inaninag ko ng mabuti ang aking nakita. Napatutop ang aking bibig nang mapagtantong ang babaeng akala ko ay estranghera ay si Katrina pala mismo. Sa tabi niya ay may kahong nakabuyangyang ang laman. May mga garapon, may tela, may bungo, may mga insektong nakalagay sa bawat botelya at mga langis. Sa kabilang bahagi naman ay isang lutuan kung saan may malaking kawa na kumukulo ang laman. May mga manikang nakasabit, litrato ng kung sino-sinong tao at mga karayom. May malaki at makapal namang libro sa gitna kung saan ito ang pinagkakaabalahang binabasa niya. Natutup ko ang aking bibig dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung dapat ba akong mapanatag pa sa aking nakikita, lalo na't hindi na normal ang mga bagay na nakikita kong ginagamit niya. Hindi ko sinasadyang makalikha ng ingay, kaya halos mapaihi ako sa labis na takot nang matapakan ko ang isang tuyong kahoy sa aking paanan. Naging marahas ang paglingon ni Katrina at nasilayan ko ang kanyang malapusang mga mata. Napalunok ako. Pakiramdam ko, Kuya Bari, natuyuan ako ng laway sa aking nakita. Para bang isang hindi tao si Katrina base sa kanyang hitsura. Kaya naman, abot-abot ang aking dasal
na sana ay wag niya akong makita. Wala naman talaga akong intensyong guluhin siya. Ang gusto ko lang naman ay malaman kung ano ba ang totoong lihim niya dahil kinikilabutan talaga ako sa kanyang ginagawa. Maya-maya lang, dinampot niya ang isang litrato ng babaeng kilala ko. Si Ana. Taga-baryo po ang babaeng iyon at sa pagkakaalam ko ay kabit ng aming kagawad. Hindi ito alam ng kanyang asawa dahil wala namang naglalakas loob na magsumbong. Ewan ko lang ngayon kung natuklasan na ba niya dahil nakita ko ang misis ni Kagawad sa bakuran ni Katrina kahapon at may iniabot na sobrang mukhang makapal ang laman. Nakapikit ang mga mata ni Katrina habang hawak-hawak niya ang librong kulay itim at paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang tila ba hangin lang ang nakakaintindi. Mas lalong nanlamig ang aking kaibuturan. Naramdaman ko talaga ang pamamasa ng aking salawal. Tanda na napaihinga ako sa labis na takot. Napakrus ako habang naririnig ang paulit-ulit niyang pag-usal ng mga banyagang salita hanggang sa marinig ko ang banayad na ihip ng hangin. Mula sa mahina hanggang palakas ng palakas. Nangangalit habang iwinawasiwas ang bawat sanga ng malalaking punong nagsisilbing hamog niya sa maliwanag na buwan. Pakiramdam ko tuloy, nagkaroon si Katrina ng una, ikalawa at ikatlong boses hanggang sa mapansin kong mukhang maraming boses na ang bumubulong, gayong mag-isa lamang siya sa bakuran. Bawat kataga ay nagdadala talaga ng kakaibang kilabot na nagpapatindig ng aking mga balahibo. Kasabay ng napansin kong pagdilim ng paligid ay ang sabay na pagkamatay at muling pagsindi ng mga kandila sa kanyang paligid. At ultimong pagkagat ng lamok ay hindi ko na magawang iwaksi sa takot na baka mapansin niya ako. Nanginginig sa takot, natutup ko na ang aking bibig habang pinagmamasdan siyang dinampot ang makinis na punyal na yari sa ginto at iginuhit ang talim nito sa kanyang palad. Napapikit ako ng mariin nang makitang pumatak ang kulay pulang likido sa litrato at librong magkatabi. Nang makita kong mukhang patapos na ang kanyang ritual, kaagad akong humakbang palayo. Maingat sa una at halos hindi humihinga. Ngunit nang makalagpas na ako sa kanyang teritoryo, ay halos maiwan ko ang aking kaluluwa sa pagkaripas na wala ng lingunan pa mula sa aking pinanggalingan. Kinabukasan ay nagkakagulo ang lahat nang may mangyaring isang nakakahindik na bagay kay Ana. Lumobo ang kanyang tiyan at tila ba hindi pa humihinto sa paglaki. Ang asawa ni Kagawad ay ngising demonyo habang nakatingin sa malayo. Palagi niyang sinasabi ang mga salitang buting araw at nakarma kaagad ang haliparot. Mas lalong lumakas ang kutob kong may kinalaman nga ang ginang sa nangyayari kay Ana. Ang huli naman ay umiiyak, pumapalahaw sa sakit dahil sa nangyayari sa kanyang tiyan. Anya, pahigpit ng pahigpit daw ang kanyang tiyan at mukhang mapupunit na ang kanyang balat. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihing kinulam siya ni Katrina. Siguro mabilis umepekto ang kanyang ginagawa kaya tinamaan kaagad si Ana. Walang ano-ano, nagsigawan ang lahat ng nagsisiusyosong tao nang pumutok ang tiyan ni Ana. Tila parang isang bombang nagsitalsikan ang kanyang dugo, laman at lamang loob
na labis na ikinasuka ng mga tao. Lahat ay nagtalsikan at nabasa ng kanyang dugo. Hindi lang iyon, may nagsigapangan pang mga ipis mula sa loob ng kanyang katawan, kaya maging ako ay napaduwal na sa labis na pandidiri. Hindi ko alam kung papaano ko ba makakalimutan ang karumal-dumal na kamatayan ng babae, pero isa lang ang alam ko. Ilang gabi din itong tatagal sa aking mga bangungot. Kahit alam ko na ang tungkol kay Katrina, nanatili lang akong tahimik. Hindi ko alam kung bakit napakababa ng isipan ng mga taong lumalapit sa kanya para magpakulam. Gayong alam naman namin na hindi sila kailanman makakapunta sa langit dahil sa kanilang ginawa. Buhay pa sila ay isinasalang na ang kanilang kaluluwa sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Isang gabi, muli ko na namang minatyagan si Katrina. Nakita ko na naman siya sa kagayang posisyon, sa ganoong oras at katulad na sandali. Sa mga pagkakataong iyon, manika naman ang kanyang hinahawakan. Nitong umaga lang, si Aling Natividad naman ang nakita kong kumatok sa bahay niya. Dala ang may kakapalang sobre na alam kong pera ang laman. Siguro'y balak ng patahimikin ng ginang ang kanyang kumaring nakikipag-agawan pa sa kayamanan ng kanyang yumaong manugang at anak. Namatay kasi ang mag-asawa nang madisgrasya ang sinasakyan nilang kotse, kaya naman nang pumanaw ang dalawa ay halos mag-agawan na sa naiwang ari-arian ang magbalae. Parehong may karapatan ang dalawa dahil walang anak ang mga ito, kaya naman tila parang mga manok na nagsasabong sina Aling Natividad at Aling Roselia sa tuwing nagpapang-abot sa husgado. Sa pagkakaalam ko, Kuya Bari, ay may naging resulta na ang judge na nag-ayos ng gusot sa pagitan nila. Kaya naman naisip na lang yata ni Aling Natividad na lapitan si Katrina para masuportahan pa ang kanyang pagkasakim. Malaking bagay din ang 3 kotse at 2 palapag na bahay, isang resort house at isang gusaling pinapaupahan bilang condominium units. Kitang-kita ko nang muling kinuha ni Katrina ang itim na libro, sabay pwesto ng mga itim na kandila sa palibot niya. Habang nagdarasal ng banyagang salita, ay pinapatakan niya ang manikang may mukha ni Aling Roselia. Muling napuno ng malakas na hangin ang paligid. Ang mga sangang dati ay iwinawasiwas lang ay nagsipaglaglaga na, ngunit nakapagtatakang hindi naman siya tinatamaan. Narinig ko ang nakakarindi niyang boses na bumubulong at tila ba maraming beses nang binibigkas ang mga katagang nakapagdudugo ng aking ilong. Kagaya ng nangyari nung una, Kuya Bari, sinugatan niya ang sarili at ipinatak sa manika kasabay sa pagkaupis ng kandila. Kitang-kita ko kung papaano magliyab ang manika hanggang sa lubusan na itong lamunin ng apoy. Kinilabutan ako habang pinagmamasdan ang lagablab nitong para bang may nasusunog na boses mula sa kailaliman ng lupa. Ang kulay puting usok ay nakaagulat na imbes umangat sa langit ay nagpunta ito sa lupa. Kay bilis ng bibig nitong nagsasalita sa wikang Latin. Sa bawat pagbigkas niya ng kataga sa kanyang bibig ay isang hindi kanais-nais na ingay ang aking naririnig. Tila ba mga malalaking boses na naghahalakhakan at pumapailan lang sa paligid. May nagtatawag at umaatungal, umuungol at humahagulgol. Bigla na lang akong napatakip ng aking tenga. Hindi ko alam kung ano ba ang eksaktong ginagawa niya, pero base sa aking nakikita, Kuya Bari,
Parang may kinalaman ito sa itim na mahika. Batid ko na hindi lamang basta itim na kapangyarihan ang taglay ni Katrina, kung hindi ang presensya ng isang mabagsik at nangangalit sa galit na dyablo. Maya-maya pa, umalingasaw ang nakasusulasok na amoy na hindi ko alam kung saan nga ba nanggagaling. Malansa ito at nakakasuka. Napatakip na lamang ako ng aking ilong at hindi na nakatanggi pa ng pangalanan ako ni Katrina. Anya, lumabas na daw ako sa aking pinagtataguan kung ayaw kong magsuka ng higad. Natatakot man ay mas pinili kong magpakita sa kanya. Halos maglumuhod ako sa pagmamakaawa para lang wag niya akong kulamin. Hindi ko kayang isiping mapunta sa lugar ng mga taong nagdaan na ang buhay sa palad niya. Humalakhak si Katrina at sinabing bakit naman daw hindi niya ako kukulamin kung ganyang pilit kong tinutuklas ang mga bagay na hindi ko na dapat pang malaman. Baka mamaya daw ako pa ang magsumbong sa mga inosenteng tao sa kanyang tunay na kakayahan. Umiling naman ako saka sinabi sa kanyang hinding-hindi ko gagawin yun. Matagal ko nang alam ang lihim niya pero wala akong pinagsabihan kahit sino. Sinabi ko pa sa kanya na pinagtanggol ko pa nga siya laban sa mga gustong magsuplong sa kanya at tinatakot ko na wala silang ebidensya. Muling humalakhak si Katrina sabay titig sa akin. Parang nawala ang lahat ng dugo ko sa mukha. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko. Halos tumayo din ang lahat ng balahibo ko nang unti-unti siyang magpakawala ng malademonyong ngisi. Anya, hindi ko raw mapatunayang sinsero ako sa aking mga sinasabi kung hindi ko raw sasabihin kung ano ang dahilan at sinusundan ko siya. Sa bandang huli, sinabi kong nakuryoso lamang ako sa kanyang ginagawa. Simulat sa pool ay noon lang ako nakakita ng taong ang galing gumawa ng kakaibang ritual na hindi man lang nakikita ang kanilang kaaway ay nagagawa nilang saktan. Ngumisi siya, sabay sabing pwede naman daw akong maging bagong customer niya kung gugustuhin ko. Umiling ako, sabay sabing ayaw kong manakit ng kapwa gamit ang pangungulam. Kaya kung maaari ay bigyan na lang niya ako ng pagkakataong mabuhay at kakalimutan kong may nalalaman ako tungkol sa kanya. Kay lakas ng naging hagalpak na tawa ni Katrina. Sa lahat daw ng taong nakakita sa kanya ay ako pa raw itong malakas ang loob na manakot sa kanya. Umiling-iling ako, sabay sabing hindi ko naman talaga intensyong takutin siya. Gusto ko lang talagang mabuhay at alam kong siya man ay iyon din ang nais. Nagkasundo rin kami sa huli at nagkaroon ng mga batas. Mula noon, hindi ko akalain na ang babaeng laman ng aking mga bangungot ay naging kaibigan ko na. Matalik pa sa lahat ng malalapit sa akin. Iyong patago kong pagmamatsyag sa kanya ay may kasiguraduhan na. Totoong mangkukulam si Katrina, ngunit hindi pala siya ganoon kasama. At umamin siya sa akin na isa siyang hukluban, kaya unang pagkakataon kong makakilala ng isang mangkukulam na mahigit 100 na ang edad. Hindi ko ipinakita at pinaramdam kay Katrina na kakaiba siya sa lahat. Itinuring ko pa rin siyang normal na tao kagaya ko. Lumipas ang mga araw at nakilala ko naman si Elena. Kuya Bari, maganda si Elena. Matalino at sikat sa aming baryo. Maraming humahanga sa kanya at masasabi kong isa na nga ako sa mga taong baliw na baliw sa kanya. Wala akong magagawa para pigilan ang nadarama ko para sa kanya. Talagang kakaiba itong si Elena. May katangian siyang gustong-gusto ko. Kaya naman
Tila para akong isang asong buntot ng buntot sa kanya. Sa katunayan niyan, sinagot niya ako kahit ang sabi niya wala siyang gusto sa akin. Madalas ko siyang ikwento kay Katrina. Tanging nakahihindik na ngisi ang kanyang iginanti sa akin. Sabi pa niya, pwede naman niya raw gayumahin si Elena para magkagusto sa akin. Umiling ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ko naman hinahangad ang peking pag-ibig. Gusto ko sanang mangyari na magmahalan kami ni Elena dahil talagang iyon ang nararamdaman ko. Kung gaano ko siya kagusto, ay siya namang ikinaiirita ni Elena sa akin ng husto. Ayaw niyang sinusundan ko siya, ni ayaw niyang ipinangangalandakan ko sa lahat ang matinding paghanga ko sa kanya. Ewan ko ba kung bakit parang galit yata siya sa akin. Walang pakialam na sinuyo ko siya at idineklara sa lahat ng aking mga kakilala na siya ay aking mahal. Nagalit ng matindi sa akin si Elena at ipinagtabuyan ako. Basta na lamang siyang nagsisigaw at sinabing ipapabugbog niya ako na hindi ko naman talaga sineryoso. Nang umuwi akong mag-isa kinagabihan, hindi na ako nakapalagpa nang abangan ako ng 4 na kalalakihan. Binugbog nila ako, sinugatan at ibinagok ang ulo sa simento. Naghihingalo na ako nang iwanan nila ako sa madilim na lansangan. Nag-iisa at walang karamay. Kaya naman halos gumapang ako pauwi para lang wag abutan ng kamatayan sa daan. Sa kalagitnaan ng aking paghihirap na akala ko ay wala na akong pag-asa, dumating si Katrina. Hindi ko alam kung papaano niya ako dinala sa bahay niya. Basta't nagising na lamang ako na nakatunghay siya sa akin habang ginagamot ang lahat ng aking mga sugat na natamo. Bakas na bakas ang pag-aalala sa akin ni Katrina. Tila ba nalulungkot siya sa aking sinapit kaya nahihiya akong inilihis ang aking tingin at hindi na siya tinitigan pa. Anya, dapat daw ay nilayuan ko na si Elena nung una pa lamang. Gaano daw ba ako kamanhid para wag mahalatang pinaglalaroan lang ako ng babae? Umiling ako saka sinabi sa kanya na mahal ko si Elena pero nagalit si Katrina. Anya, niloloko lang daw ako ni Elena. Nagmumukha siyang walang kasintahan ngunit ang totoo may asawa na pala ito. Iniwan lang pala ng babae ang asawa niya sa Maynila para umuwi sa probinsya nang sa ganun ay masundan ang mana ng kanyang tiyahing kinilala niya bilang mga magulang. Malupit daw itong si Elena. Ilang lalaki na daw ang pinaiyak nito. Tinawanan ko lamang ang mga naririnig ko mula sa kanya. Nagpaalam ako sa kanya na gagawin ang gusto ko at hindi niya ako mapipigilan. Pagak akong tumawa, sabay sabi kay Katrina na kaya kong paiyakin din si Elena. Bumangon ako at sinabi sa kanya na aalis na ako at babalikan si Elena. Tingnan lang namin kung hindi siya iiyak mamaya kapag nakita niya ako. Malakas ang loob na naglakad ako kahit nanghihina. May narinig akong hagikgikan sa paligid o nasa gitna na tila ba kinukutya ako ngunit hinayaan ko lamang ito. Mas pinakikiramdaman ko ang boses na nasa aking likuran na habang tumatagal ay papalapit ng papalapit sa akin at bumibigat na ang kanyang paghinga na animoy hinihingal. Makailang ulit kong naririnig ang boses na pinagsasabihan akong tumigil na sa pagpunta at hayaan ang babae. Ang aking dibdib naman ay animo mabibiyak na sa sobrang lakas ng kalabog. Ngunit binaliwala ko lamang ito. Nilagpasan ko ang aming bahay
at dumiretso ako sa talahiban. May shortcut doon papunta sa tahanan ni Elena. Naabutan ko siyang kahalikan si Romel, ang isa sa mga bumugbog sa akin. Mapangutya ko silang pinagtawanan. Namewang naman ang lalaki sa harapan ko. Gusto daw niya si Elena pero nagsisilbi akong harang sa kanilang pagkakagustuhan. Baka naman daw pwede ako magparaya at wag nang sundan si Elena pa kung ayaw ko raw mabugbog ulit. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Romel. Para kasing napakababa na lang ng tingin niya sa akin. Sino ba siya para sabihin sa akin ang bagay na iyan? Para sa akin, hindi na makatarungan ang sinasabi niyang mga bagay lalo na't kapag siya lang naman ang magiging masaya. Isa siyang makasarili at ayaw ko sa mga taong ganoong mag-isip. Sa pagkakataong iyon, nagkasuntukan kami. Ngunit hindi patas ang nangyaring labanan dahil nakitulong si Elena sa pananakit sa akin. Dumampot siya ng bato at hinayaan ang sariling batuhin ako. Dahil sa kanyang iginawi sa akin, luhaan akong bumalik kay Katrina. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng naipon ko at sinabing ako na ang magiging panibago niyang customer para kulamin lamang si Elena. Gumisi si Katrina. Alam kong natuwa siya sa sinabi ko. Masyado akong nabulag sa aking galit kahit alam kong mali naman talaga ang ginagawa kong pakikipagpilitan ng sarili ko sa iba. Ilang kataga lamang ang narinig ko at hinayaan na ako ni Katrina na makatulog. Kinaumagahan, nagulat na lang ako. Unang nasagap naming balita ang pagkakatagpo sa bangkay nina Elena at Romel sa talahiban. Malamig na bangkay at ginagapangan pa ng napakaraming insekto ang kanilang buong katawan. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.